Magandang araw mga kapatid. Ako po si Ryan Santos para sa Landas ng Pag-asa. Sa Ebanghelyo ngayong Miyerkules Santo, hinanap ni Judas ang mga punong saserdote. Tinanong ni Judas kung magkano ang makukuha niya upang ipagkanulo si Jesus. Sinundan nito ng kwento ng huling hapunan. At sa huling hapunan, alam ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas. Ngunit isinama pa rin siya sa hapunan. 3 punto po ang nais ko sana na pag-usapan natin ngayong araw ng Miyerkules Santo. Una, ang taksil ay isa sa mga alagad ni Jesus. Marahil ang iba sa atin iniisip na si Judas ay naiiba sa ibang mga disipulo. Kung totoo iyon, pinaghinalaan siya kaagad ng lahat ng sabihin ni Jesus, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Iisipin sana nila, si Judas siguro, palagi siyang masama, kaya niyang ipagkanulo si Jesus. Mga kapatid, ang pagtataksil kay Jesus ng isa sa kanyang mga alagad ay isang paalaala na maaari rin tayong matukso na ipagkanulo o talikuran ang ating Panginoon. Una, sa pamamagitan ng paggawa ng para sa atin ay maliliit na kasalanan at pagkatapos ay maaaring masundan ng mas malaking kasalanan. Alalahanin natin na ang pamumuhay na ating pinili bilang Kristiyano ay nangangailangan ng patuloy na pagbabantay sa ating mga gawain. Dapat wasto, dapat tama, at dapat na ayon sa salita ng Panginoon. Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa higit na malalaking bagay. Pangalawang punto, ang dakilang pag-ibig ni Jesus. Alam ni Jesus kung ano ang darating. Ngunit pinili pa rin niyang makibahagi sa hapunan ng Pasko kasama ang kanyang mga alagad at kasama si Judas. Alam niyang magtataksil sa kanya ang isa sa kanila, pero mahal pa rin niya silang lahat. Ang pag-ibig na ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, kahit na sa harap ng pagkakanulo, ay isang patunay ng lalim ng kanyang pagmamahal sa atin. Mga kapatid, wala tayong maaaring gawin para baguhin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Minsan nga lang, tayo ang bumibitiw o lumalayo sa pagmamahal ng Panginoon. Sana sa harap ng pagsubok o pagdududa, sana ay hindi tayo lumayo sa Panginoon. Bagkus, tumakbo tayo papalapit sa Kanya. Pangatlo, sinabi ni Judas, tiyak na hindi ako iyon, di po ba Panginoon? Sa Ebanghelyo natin, si Judas ang lumapit sa mga saserdote para itanong magkano ang makukuha niya upang ipagkanulo si Jesus. Mahalagang punto iyon. At nang ipahayag ni Jesus naman na isa sa mga alagad ang magkakanulo sa kanya, tinanong ni Judas si Jesus, tiyak na hindi ako iyon, di po ba Panginoon? Itinatampok dito ang kaibahan ng panlabas na tila inosenteng tanong ni Judas at ng kanyang tunay na intensyon. At ito ang hirap sa paggawa ng kasalanan. Maaari ka matukso na pagtakpan ang naunang kasalanan. Mga kapatid, kapag sumunod tayo kay Jesus, ang ating kilos na nakikita ng mga tao at ang ating intensyon o saloobin dapat ay iisa, tunay, malinis at wagas. At sa mga pagkakataon na tayo ay nadapa at nagkamali, huwag tayong mag-alinlangan na aminin ang ating kasalanan. Ang pagpapatawad ng ating Panginoon ay laging nariyan para sa atin. Ngayong Semana Santa, alalahanin natin ang walang hanggang awa, pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos. Naway maging inspirasyon natin ang pag-ibig ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Kung kayo po ay na-bless ng reflection na ito, sana ay maibahagi nyo ito at ang aming Facebook page sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Naway magkaroon tayong lahat ng isang mapagpalang Semana Santa at naway dumulog tayo sa ating Panginoon sa oras ng pangangailangan na nagtitiwala sa kanyang habag at biyaya.